What's up mga kakipitap, no? So ito may share ako sa inyo. So may dumating na namang panibagong credit card ko from Swiss Bank. So actually hindi to bago guys, no? Replacement lang to sa dati kong card. Kasi ito ang nangyari guys. Yung luma kong card hindi pa naman expired. 'Di ba? Matagal pa 'yon, 2027 pa ma-expire 'yon. Ang nangyari guys, na-scam po ako. Yes, tama, na-scam ang iyong lingkod. So may tumawag kasi sa akin, kaya kayo ingat kayo sa mga scammer guys, ang galing talaga nila. Biruin mo, na scam pa ako. So may tumawag sa akin, ang ganda ng entrada eh. Sabi, hello, is this Renz Villasorda, etc. bla bla bla. So ako din naniwala kasi nga alam niya pangalan ko eh. And then nagpakilalang from East West Bank. So yun sa bangko nga daw. In order daw to redeem my points, kasi alam ko may points yung East West Bank ko, kasi nga ginagamit ko yun eh, kahit papaano ginagamit ko yung card ko na yun. So nagugulat ako, binibigyan niya ako ng password. Sis ako nagtiwala kasi nga from bangko nga daw siya. So pinapashare niya sa akin para daw maano sa computer, para daw ma-redeem ko yung points ko. Una transaction 4,000, pangalawang transaction 5,000, hanggang sa umabot ng 9,000. And then nagulat ako, bakit Grab PH yung nakalagay, Grab Philippines? So sabi nga niya, yun daw yung parang partner daw nila para daw ma-redeem yung points ko. So ako din nagtiwala lang. And then lately ko na lang nalaman na ay, na-scam na pala ako. Kasi nga, pangalawa, kinukuha pa niya isang Visa card ko kasi dalawa kasi yung East West Bank ko eh, na credit card. May Visa din kasi ako. Eh, alam ko kanyang Visa card kong yon, hindi ko masyadong ginagamit kaya walang points. Pinipilit niya ako na kunin na daw yung points kasi daw may expire daw yon within a year, di ba? So ako din bilang card holder, talagang hindi ko binigay kasi nga alam ko walang points. Kasi nga hindi ko pa ginagamit kasi ginagamit ko yung Mastercard ko lang. So yun ang nangyari. Lately ko na found out na na-scam na pala ako. Doon ko lang na, I think after na baba ko yung phone, mga 3 to 5 minutes ako naisip, na-scam na ako. And then tumawag agad ako sa bangko. Tawag agad ako sa telephone. 'Di ba? Takbo agad ako sa payphone para ma-dispute or mapa-dispute yung transaction. So in bottom line guys, wag na wag kayong mag-share ng mga password, 'di ba? Ako mismo, 'di ba? Bilang ako, biruin mo, na-scam pa ako. So wag na wag magpakilalang bangko, magpakilalang ganito. Siyempre, talagang ginagawa din ng scammer yung trabaho nila, ginalingan din nila eh. Kaya baga ano na lang to, awareness na lang sa atin, especially sa may mga credit cards, sa may mga GCash or etc. Kung ano mang kaperahan dyan or bangko dyan o ano mang merong password, wag na wag nyong i-share kahit kanino. Okay, reminders lang galing kay Marion Choi kasi ako din mismo na-scam. Okay, so sana maging araw sa ating lahat to. What's up? Thank you. Keep it up.